ay maaari magdulot ng malaking epekto sa ekonomiya. Bukod pa rito, ang lumalalang tensyon sa pandaigdigang kalakalan ay posibleng makasama sa ating performance. Ngunit bakit tila hindi natin alintana ang mga ito? Pero sa totoo lang mga utol, etong si PBBM may napakalaki, napakaraming problema ang kinakaharap. Okay. Magdadrop lang tayo ng ilan. Yung problema natin sa China, sa West Philippine Sea, ang bigat nun. Pangalawa, yung political issue, political drama na nangyayari, yung pagbangga sa kanya ng isang malakas din na puwersa, 'di ba? Mga utol, kasi doon nawawasak tayo, nawawatak-watak tayo instead na ma-address natin yung problema na talagang ating kinakaharap ng ating bansa. Syempre may kailangan ka pang tingnan na anggulo dahil merong bumabanggang, 'di ba? Para destabilize yung gobyerno. Anyway, yung bukod doon sa China at sa problema sa politika, yung isa pa yung pagkalat ng pogo ng mga scams na doon pa lang 'di ba? Kumbaga na infiltrate ang gobyerno natin. Aminin natin o hindi, infiltrated tayo ng mga Chinese spy, 'di ba? Napakarami yan pa lang. Sa ganyan pa lang, bukod pa doon sa mga korap na opisyal na mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Etong ating topic mga utol exciting talaga at medyo controversial. Okay? At ano nga ba itong may nasilip ang United Nations na hindi maitatago ni PBBM? So yan ang ating aalamin mula kay sa iyong araw. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game na. May isang balitang hindi masyadong ibinabalita sa ating bansa dahil ayon sa ulat, may napansin ang United Nations sa Pilipinas na hindi kayang itago ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano nga ba ito? Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Diba? May napansin ang United Nations sa Pilipinas na hindi kayang itago. Alam mo ba na kahit PBBM. maliit lamang ang Pilipinas sa mapa, tila may isang bagay na hindi kayang baliwalain ng United Nations. Ngunit ano nga ba ito na parang isang sikreto na unti-unting nalalaman ng mundo? Panuorin mo ito hanggang dulo mga kaibigan at malalaman mo ang nakakagulat na sagot. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamagandang growth performers sa Silangang Asya. Napakaganda ng balita na yan mga utol, no? Pero kasi ang number one naman talaga kalaban natin dito sa Pilipinas, aminin man natin o hindi, ay ang korupsyon, 'di ba? Kaya ang bagal rin ng ating growth. Kahit gaano kagaling ang mamuno sa atin ng ating maging presidente, kung ang kanyang mga gabinete ay puro korap, yung mga nasa baba, yung mga nanunungkulan ay puro korap, mahihirapan talaga. Kailangan rin ng isang presidente i-check yung kanyang mga cabinet members, 'di ba? Ito ang salitang nagmula mismo sa United Nations. Ngunit ano ang ibig sabihin nito sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya? Tila natuklasan ng United Nations ang isang aspeto ng ating bansa na maaring hindi pa napapansin ng marami. Ngunit paano ito nangyari? Hindi kayang itago. Sa pinakahuling ulat ng World Economic Situations and Prospects, sinabi ng United Nations na ang ekonomiya ng Pilipinas ay naasahang lalago ng 6.1% sa 2025 at 6.2% sa 2026. Ngunit bakit ito mahalaga? Dahil kahit ang mga bansang mas malaki at mas mayaman ay hindi makamit ang ganitong bilis ng paglago. Ang Pilipinas ay nasa ikalawang pwesto sa buong rehiyon sa bilis ng paglago, kasunod lamang ng Vietnam. Pero hindi lang ito basta numero. Ang paglago ay sinusuportahan ng malakas na domestic demand, patuloy na pampublikong pamumuhunan at ang mga reformang ipinapatupad sa nakaraang mga taon. Ibig sabihin, Teka lang, ito yung mga resulta. Ito palagay ko yung resulta nung walang pagod na pagtungo ni PBBM sa iba't ibang bansa para na rin sa ating ekonomiya. Okay? Naghahanap siya ng mga, di ba kada punta niya, lagi may nilalan sa New York, di ba? No, sa
Indonesia kung hindi daw nagkakamali. Pero lahat yon bukod doon sa issue natin sa West Philippine Sea, kadalasan ang pinag-uusapan talaga doon, mga utol, nilalabas naman nila sa media, yung mga bagong investment, possible investment. Pero hindi po yan pagkapunta doon, nag-deal, game na. Hindi po, marami pa pong proseso, marami pang papers na dapat ihanda. Pero ang ibig ko sabihin, lahat ng punta niya, puro positibo ang resulta. Napakaraming mga international companies, mga big companies ang nagkakaroon ng interest na mag-invest sa Pilipinas dahil nga po unang-unang ginawa ni President Bongbong Marcos nung kanyang pag-upo ay inayos niya yung problema natin sa insurgency kasi medyo yan yung kinakatakot ng mga investors kapag may insurgency sa bansa. Okay? So yung kaguluhan, impossible na kaguluhan. Siyempre, sino nga naman mag-i-invest sa bansang magulo? So, 'di ba, inayos niya yung medyo kung ano man problema natin sa Mindanao at naayos naman 'yun at sa iba pang mga paksyon. Okay, mga utol, at naintindihan niyo na 'yon. Tuloy muna natin 'to. Ang bawat Pilipinong bumibili ng pagkain, nag-aayos ng bahay o naglalakbay ay direktang nakakatulong upang umangat ang ekonomiya. At higit sa lahat, dahil ito sa pagpapala ng ating Panginoong Diyos kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., binibigyan siya ng ating Panginoong Diyos ng karunungan at katalinuhan upang maipatupad ang mga tamang desisyon para sa bansa. Hindi ba't kamangha-mangha kung paanong ginagabayan ng ating Panginoong Diyos ang ating lider sa mga hakbang na ito? Pero hindi lang tayo hanggang doon. Sa kabila ng magandang balita, nagbabala ang United Nations sa mga posibleng hamon. Ang pagbabago ng klima at natural na kalamidad ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa ekonomiya. Bukod pa rito, ang lumalalang tensyon sa pandaigdigang kalakalan ay posibleng makasama sa ating performance. Ngunit bakit tila hindi natin alintana ang mga ito? Pero sa totoo lang mga utol, etong si PBBM ay napakaraming problema kinakaharap. Okay. Magdadrop lang tayo ng ilan. Yung problema natin sa China sa West Philippine Sea, ang bigat nun. Pangalawa, yung political issue, political drama na nangyayari, yung pagbangga sa kanya ng isang malakas din na puwersa, 'di ba? Mga utol, kasi doon nawawasak tayo, nawawatak-watak tayo instead na ma-address natin yung problema na talagang ating kinakaharap ng ating bansa syempre may kailangan ka pang tingnan na anggulo dahil merong bumabanggang, 'di ba? Para destabilize yung gobyerno. Anyway, yung bukod doon sa China at sa problema sa politika, yung isa pa yung pagkalat ng pogo ng mga scams na doon pa lang 'di ba? Kumbaga na infiltrate ang gobyerno natin. Aminin natin o hindi, infiltrated tayo ng mga Chinese spy, 'di ba? Napakarami yan pa lang. Sa ganyan pa lang, bukod pa doon sa mga korap na opisyal na bigat, di ba? Kayo na mag-comment ng inyong opinion. Mamaya titingnan natin yung nasusulat o article tungkol dito. Sinearch ko sa Google Okay? Dahil ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay patuloy na ginagawa ang tamang hakbang katulad ng pagpapababa ng interest rates upang suportahan ang lokal na ekonomiya. Bukod dito, naniniwala ang maraming Pilipino na ang direksyong tinatak ng pamahalaan ay bunga ng gabay mula sa ating Panginoong Diyos. Tibay na palakpak ng UN. Bilang pagkilala sa ating pagsusumikap, tinukoy rin ng United Nations ang ilang mahalagang dahilan kung bakit tayo kapansin-pansin. Una, matatag na remittance. Ang ating mga OFW ay patuloy na nagpapadala ng bilyon-bilyong dolyar na nagiging tulay upang mas umunlad ang mga pamilya sa bansa. Pangalawa, pag-usbong ng AI-related products. Habang ang mundo ay papunta sa makabagong teknolohiya, nakikisabay ang Pilipinas sa pag-export ng mga produktong kaugnay ng artificial intelligence. At pangatlo, pagtaas ng turismo. Dumarami ang mga dayuhan na bumibisita sa ating mga gandang tanawin na nagbibigay ng karagdagang kita sa mga lokal na negosyo. At kaya nagpupugay ang United Nations.
Yan ang sa totoo lang, isa yun sa mga dapat tutukan ng ating bansa, yung turismo. Kasi malakas yan ang pasok ng pera sa ating gobyerno. At saka maraming naidudulot na trabaho yan, yung turismo. And bukod doon, dapat tutukan din natin yung may problema talaga tayo sa agrikultura. 'Di ba mga utol, may problema talaga tayo. Unang-unang problema natin dito yung hoarding. Itinatago ng malalaking kumpanya yung mga supply para magmahal. And kaya rin nagmamahal dahil nag-e-export tayo. Na sa totoo lang kaya naman natin mag-produce ng sapat para sa ating pansariling konsumo. 'Di ba? Yung gross domestic product. Okay? So, isa yan, palagay ko, isa yan sa problema. Okay? Tingnan natin mamaya yung article tungkol sa growth ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa huli, hindi lamang ekonomiya ang pinag-uusapan dito, kundi ang kakayahan ng bawat Pilipino na magbago, bumangon at magtagumpay. Kaya naman ang tanong, ano ang kaya nating gawin sa susunod na 5 taon upang mas mapabilis pa ang ating pag-unlad? Baka hindi natin namamalayan, pero ang bawat hakbang na ginagawa natin ngayon ay isang patunay na kaya nating maging inspirasyon sa mundo. Totoo lang mga utol, no? Kasi dapat ang susunod natin Pangulo ipagpatuloy yung mga ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Ito na po yung Philippines Economic Growth Rate. Okay, mula to sa Google mismo. The Philippines Gross Domestic Product Growth Rate in 2024 was 5.6%. This was based on 5.2 growth rate in the third quarter of 2024 and a 5.2 growth in the fourth quarter 2024. Ito na yung mga growth natin Basahin na natin sa the United Nations. The United Nations expect the Philippine economy to expand by 6.1 and in 2025 and 6.2 in 2026. So good thing yan mga utol. Economic growth rate yan. Anyway, at yan ay base talaga sa mga dokumento, mga paglago ng ekonomiya, sa mga investment. Anyway, since positive, at idadagdag ko lamang, ang Pilipinas po ay yes, member po tayo ng United Nations. Isa po tayo sa 51 na founding members ng United Nations noong 1945. At sa ngayon po, ang United Nations na membro, mga countries na membro ng United Nations ay 193 kung hindi ako nagkakamali. Anyway, pa-comment ang inyong opinion. Maraming salamat sa iyong araw. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles and we have the Real Soul Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po. Huwag niyo kakalimutan mag-komento.